Bakit hindi na naman maipintay ang mukha mo? Bati ng katrabaho ni Elena nang mag-break time sila. Sales lady sila sa isang maliit na mall sa Manila, banda sa Caloocan. Kailangan kong magpadala ng pera kila nanay. Kinukuha na daw ng mga Moreno ang lupa na tinitirikan ng aming bahay. Diyos ko, akala mo ba naman ay may tataguyod mo ang lupa nyo? Magkano lang ang sinasahod natin dito? Mabuti pa, maghanap ka na ng sugar daddy mo. Anito pa kay Elena habang patuloy sa pagsubo ng kanilang kinakain. Nagbuntong hininga si Elena. Hindi niya makain ng pananghalian dahil sa halo-halong emosyon. May mga nagalok na sa kanya na mag-part-time sa bar. Ang ilan nga ay waitress lang daw. Pero alam na ni Elena ang kalakaran sa Manila sa tagal niya nang naninirahan dito. Sa una ay waitress lang. Pero kapag kinulang sila sa entertainer, huhugutin ka. Pagod na ako sa mga pakulong ganoon. Ani Elena sa kanyang sarili. Nakatukod sa mesa ang dalawa niyang siko habang hawak ang magkabilang sentido nang magring ang kanyang cellphone. Isa sa mga dati niyang pinagtrabahuhan ng tumatawag. Isang mamasang pero hindi naman siya interesado na maging alaga nito, kaya hindi niya na sinagot. Bukod doon ay magta-time na din naman. Pagbalik ni Elena sa pwesto niya, nagdatingan ang mga nakaitim na lalaki. Nakatingin lang siya sa mga ito hanggang sa makita niya ang matandang lalaki na siyang nasa pinakasentro. Bilhin niyo na ang mga kailangan sa bahay. Utos nito. Nasa edad 50 na ito at halata na may sinabi sa buhay. Abala ang matanda na iyon sa pamimili hanggang sa dumapo ang mata nito kay Elena. Sinadya ni Elena na hindi bawiin ang kanyang paningin sa matanda. May problema ka ba, iha? Tanong nito sa kanya. Sa totoo lang, balak niya talagang kunin ang atensyon ng matanda. Maganda siya at sexy, kaya't malabo na hindi nito mapansin ang kanyang itsura. Batid niyang kahit paano, maaaring makatulong sa kanya ang matandang ito. Ngunit batid niya din kung ano ang magiging kapalit. Naglakad ang matanda palapit kay Elena hanggang sa ibigay nito ang contact card. Tawagan mo ko kung may kailangan ka. Anito, tsaka umalis sa harap ng dalaga. Naglaro sa isipan ni Elena ang alok na iyon ng matanda hanggang sa pag-uwi niya ng boarding house. Minsan na akong inalok kapalit ang katawan ko pero hindi ko tinanggap. Kung susugal ako sa matanda na ito ngayon, hindi ba ako matatalo? Ani Elena habang patuloy na nag-iisip. Sinubukan niyang tawagan ng numerong yun. 2 beses niyang tinawagan ng numero at sa mahabang pagriring nito, sa wakas ay may sumagot din. Hello? Anang malaking tinig sa linya. Malayo sa tinig ng matanda na kanyang inaasahan. Pwede po ba akong makipagkita? Lakas loob na saad ni Elena sa linya. I knew it. Magkita tayo. Sagot ng tinig sa linya. Simpleng damit lang ang sinuot niya. Sa hindi kilalang lugar, nakipagkita ang kausap niya sa linya. Lilinga-linga si Elena hanggang sa may lalaking nagtaas ng kamay para kunin ang kanyang atensyon. Naglakad si Elena. Ngunit sa halip na iyong matanda ang maging katagpo niya, ay isang lalaki na maskulado at napakagwapo ang naroon. Nakangisi habang nakatitig kay Elena. Nagulat ka ba? May sarkasmo sa tinig nito. Sino ka? Kabadong ani Elena. Yung kausap mo. Pinakita nito ang cellphone na tinawagan niya kanina. Maupo ka. Hindi komportable si Elena sa pakikipag-usap sa kanya ng lalaki. Bukod doon, mukhang hindi ito magandang gagawin. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Hindi ba't isa ka sa kanila? Mapang-insulto talaga kung magbitaw ng salita ang binata. Come with me. Wika nito. Hindi na hinintay pa ng binata na makasagot si Elena. Sa halip ay hinawakan na nito ang pulsuhan niya at hinila patayo sa kinauupuan nito. Paglabas nila ay may kotseng nag-aantay sa kanila na siyang sinakyan ng binata papunta kay Elena. Get in. Utos ng binata na hindi man lang nag-abala na pagbuksan ng pinto ang dalaga. San mo ba talaga ako dadalhin at saka sino ka? Nag-aalalang wika ni Elena pero isa man sa kanyang tanong, walang sinagot ang binatang kasama. Balot ng takot si Elena pero wala siyang magawa
dahil nga kailangan niyang kumapit sa patalim, alang-alang sa kanyang pamilya. Mula kasi nang tawagan niya ang numero, ay nagdesisyon na siya na sumugal sa tulong na inaalok ng matanda sa kanya. Kaya lang ay hindi ito ang nakipagtagpo sa kanya ngayon. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang takot. Napuno si Elena ng paghanga matapos nilang marating ang napakalaking bahay. Ang mata niya, panay ang lingon kaliwat kanan. Palibhasa ngayon lang siya nakakita ng ganito kagarbo na bahay. Pero kaagad din na bumalik siya sa realidad nang huminto ang kanilang kotse. Bumaba ang binata. "Baba dyan." Anito kay Elena. Nakapamulsa ang binata nang bumaba si Elena. Mabilis nitong kinuha ang kamay niya, tsaka siya hinila papasok. "Sir Eros, sino po yan?" Anang ginang na sumalubong sa kanila, pero hindi ito inalintana ni Eros. Sa halip ay hinila niya pa din si Elena hanggang sa makarating sila sa isang kwarto. Nanibago pa nga ang mata ni Elena dahil mula sa maliwanag na paligid ay napasok naman siya sa pula na walang ibang kulay na ilaw kundi pula. "Nasaan ba tayo? Ano bang gagawin mo?" Kabadong ani Elena kay Eros. Nag-iisang anak si Eros ng kanyang daddy. Tumatak sa kanyang alaala na nasira ang kanilang pamilya nang dahil sa kanyang ama. Kaya naman ganito siya kaapekto sa tuwing malalaman niya na may babae ang kanyang daddy. 28 anyos na si Eros at 20 taon na din niyang kinikimkim ang masama niyang damdamin para sa kanyang ama. 8 taon siya noon, bagaman bata pa, natatandaan niya pa ang lahat ng mga nangyari. Isang balitang gumulantang sa mami niya ng mga panahon na yun. May nagsabi sa mami niya na may babae ang kanyang daddy. Kaya naman kaagad nag-drive ang mami ni Eros papunta sa opisina ng kanyang daddy. Kasama siya. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa matinding pressure, ay nabangga ito at kaagad din na binawian ng buhay. Kaya naman tumatak sa isip ni Eros na sisirain niya ang buhay ng sino mang magiging babae ng daddy niya. Kasama na doon si Elena na inakala niyang babae nito. Yung huling nakarelasyon ng daddy niya, sinubukan niyang akitin at kung suswertihin, nahulog nga ito sa kanyang kagwapuhan at balak niyang gawin din iyon kay Elena. "Magbihis ka," ani Eros. Naglakad siya papunta sa closet na naroon. Isang pulang sexy na pangloob ang itinapon ni Eros sa kama. "Suotin mo yan." Maotorisadong utos nito. Binalot lalo si Elena ng takot. Inikot niya ang kanyang mata sa loob ng kwarto at doon niya lamang na-realize na puno ng mga bagay na pang playtime ang kwarto na iyon. Hindi na siya bata para hindi maintindihan ang mga bagay-bagay. "Ano ba talagang gusto mo?" ani Elena. "Huwag ka nang marami pang tanong." Ani Eros, tsaka naupo sa kama. "Saan ka pupunta?" Kaagad na aniya kay Elena nang akma itong tatalikod. "Akala ko ba magbibihis ako?" Nangangata lang kanyang labi at mga kamay. "Sa harap ko, bakit? Ngayon ka pa ba naman mahihiya? Halata naman na sanay ka." Nakangising ani Eros. Ngunit kaagad din siyang napatigil nang makita ang dahan-dahang pag-agos ng luha mula sa mata ni Elena. Nagbaba ito ng tingin, dahilan para bumagsak ang luha sa mata ng dalaga. Nakaramdam ng kaunting pagkonsensya sa loob ni Eros. Ngunit alam niya naman na emosyon na nararamdaman ng babaeng kaharap niya ay mawawala oras na naglabas siya ng pera. Kaya naman mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang wallet. "Down payment ba para kumilos ka?" ani Eros, tsaka ibinaba ang 15,000 sa kama. Naipit ni Elena ang kanyang labi. Kailangan na kailangan niya ng pera. Ngunit hindi niya alam kung saan kukuha ng malaking halaga. Kaya naman kahit insulto ang sinasabi ni Eros sa kanya, kailangan niyang lunukin yun. Nag-iwas si Elena ng tingin habang dahan-dahang inaalis ang kanyang pang-itaas na saplot habang si Eros naka-cross legs at arms na nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, nanuyo ang lalamunan ni Eros nang makita ang magandang hubog ng katawan ni Elena. Ito ang unang babae na kakaiba sa lahat ng mga naging babae ng kanyang daddy. Halata na sariwa pa ang balat nito
at maayos din ang buong katawan kumpara sa ibang inuwi ng daddy niya sa bahay. Ilang beses nang may nangyayari sa inyo ni daddy? Lakas loob na tanong ni Eros. Ano? Emosyonal pa din at hindi makapaniwala na ani Elena. Kaagad na hinila ni Eros ang bewang ng dalaga, dahilan para mapasinghap siya at sandaling mapatigil sa pag-iyak. Sa isang kisap mata, nagulat na lamang si Elena dahil nakahiga na siya sa kama at nasa ibabaw niya si Eros. Bakit? Magmamalinis ka pa ba naman? Nakangising ani Eros pero nakahugot si Elena ng lakas ng loob para sagutin si Eros. Alam kong mayaman ka at lahat ng bagay na kukuha mo. Malayo sa kung anong meron lang ako. Pero sana, alamin mo muna lahat ng anggulo bago mo ko husgahan. Kung inaakala mo na may relasyon kami ng daddy mo, nagkakamali ka. Virgin pa ako at mali ka nang iniisip sa akin. Pero kung ganun ang iniisip mo, hahayaan ko na lang na isipin mo yun. Dahil kailangan na kailangan ko talaga ngayon ng pera. Malaya mong gawin kung anong gusto mo. Ani Elena. Eros point of view. Dahil sa sinabi ng babaeng yun, pakiramdam ko'y lalo akong nakonsensya. Kaya naman sa halip na ituloy ang nakaplano sa isip ko, tumayo ako at mabilis na naglakad palabas. Nang maisara ko ang pinto, kaagad ako napasandal doon at napatingala. Nasalo ko ang aking muka. Tama pa ba tong ginagawa ko? Tanong ko sa aking isip. Mabibigat ang bawat paghinga ko. Feeling ko ay ibang babae iyon sa lahat ng mga napalapit kay daddy. Ang labis kong kinaiinis ay kinakailangan ko pang manakit ng damdamin ng iba para kay daddy. Naglakad ako papunta sa sala. Sakto naman, nakadarating niya lamang. Maayos ang suot niya. Hawak ang case kung saan madalas niyang nilalagay ang mga folder sa kanyang business. Himala at dumalaw ka dito sa bahay. Kamusta? Nag-enjoy ba kayo this day? Nakangising saad ko. Tumingin siya sa akin na para bang pagod na pagod. Malalim pa nga siyang bumuntong hininga. Hindi ko alam kung talaga bang hindi ka nag-iisip ng maayos o sadyang nilalason lang ng tita mo ang isip mo. Huwag pati si tita ay idadamay niyo. Saad ko. Mula nang mawala si mami, ay si tita na kapatid ni mami ang nag-alaga sa akin. Kaya hindi ako papayag na basta niya na lamang insultuhin si tita. Kung ganun please, hayaan mo muna ako makapagpahinga. Anya sa akin na para bang napakabuti niyang anak. Talaga? Ano kaya ang magiging reaksyon niyo kapag nalaman niyong hawak ko ang isa sa mga babae niyo? Lalo akong napangisi nang tumingin siya sa akin. Sino na naman ba yan? Wala akong babae anak. Sana maniwala ka. At tigilan mo na ang kakaganyan sa akin. Ani daddy, ng mga oras na yun, para bang gusto kong masuka pero hindi ako umiimik. Maghintay ka lang. Saad ko. Nagpahanda ako ng hapunan para makasabay siya, kasama ang babae sa pula niyang kwarto. Ako ang nagpasadya noon. Mahilig siya sa mga babae. Kaya naman, pinagawan ko siya ng ganoon. Pero kahit isang beses, hindi niya iyon ginamit. Umakyat ako sa guest room para kumuha ng damit. Hindi ko nga rin alam kung paano kaming nagkaroon ng stock ng mga bagong damit pang babae. Gayong puros lalaki naman kami dito ni daddy. Isang floral dress ang nadakma ko at siyang idinala ko pabalik sa kwarto kung nasaan iyong babae. Nang sumilip ako sa kwarto, nakaupo lang siya sa kama at nakatitig sa kamay niya. Tila nag-iisip ng malalim. Kumatok ako sa pinto para kunin ang kanyang atensyon. Magbihis ka ng maayos na damit. Saad ko, tsaka ko hinagis ang damit bago isinara ang pintuan. Naghintay lang ako hanggang sa lumabas na siya doon. Naupo kami sa hapag ng magkatabi habang hinihintay ko ang pagbaba ni daddy. At hindi nga rin nagtagal yun dahil maya-maya lang bumaba na siya para sa hapunan. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang babaeng katabi ko, bagay na inaasahan ko na. Hindi ba at paano kang nakarating dito iha? Seryosong ani daddy sa babae na ikinangiti ko. Tumawag siya sa'yo. Nagulat ka ba? Inipit ko ang buhok ng babae sa gilid ng tenga niya, dahilan para makaramdam siya ng pagkailang. Ngayon pa lamang gusto ko nang mag-sorry sa kanya. Pero ginagawa ko ang lahat ng ito dahil kay daddy.
Eros anak, inosente siya at walang alam sa kung anong iniisip mo. Stop it, Dad. Nag-aalala kayo? Kakaiba siya sa lahat. Isipin mong pati ang kaedad ko, pumapasa na din pala sa inyo. Shut up, son. Sinabi ko na sa'yo, mali ka nang iniisip sa akin. Then prove it na hindi ka maaapektuhan habang kasama ko ang babaeng to. Naghahamon na saad ko, tsaka ko inakbayan ng babae. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, hindi ako maaapektuhan ng mga gesture mo na yan dahil hindi ko naman kilala ang dalagang yan. Talaga? Di tignan nga natin. Mapang-asar kong wika. Tahimik lang kaming kumakain nang muli akong magsalita. Sa tabi ko matutulog ang babaeng ito ngayong gabi. Gagawin mo na naman ba yung ginawa mo kay Lucila? Sinabi ko na sa iyo na business partner ko lang siya at natulog dito sa atin dahil nga sarado na ang ilang hotel ng mga panahon na yon. Tapos na at nangyari na mga dapat mangyari, Daddy. Nang matapos kaming kumain, hinila ko na ang babae paakyat. Tara na. Alam kong hanggang sa pag-alis namin, nakatingin pa din si Daddy. Ano ba talagang plano mo? Anong balak mo? Anang babae sa akin, pagpasok namin sa kwarto. Tinignan ko siya. Halata naman na wala kang balak na kahit ano sa akin. Ano bang gusto mo? Hanggat hindi ko napapatunayan na isa ka sa mga babae niya, hindi ako titigil. Ano naman kung oo nga? Malakas na anya sa akin, kaya nahablot ko ang kanyang braso. Aray ko, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo tinikom yung bibig mo. Anong karapatan mo na magsalitang babae ka? Elaine ang pangalan ko. Nanggagalaiting aniya din habang sinasalubong ang paningin ko. Bakit ba ganyan ka sa daddy mo? Bakit napakadali na lang sa'yo na makapagbitaw ng mga masasakit na salita sa kanya? Masama ba talaga na magmahal siya? Mukhang hiwalay naman na din sila ng nanay mo. Napangiwi siya ng masigpitan ko pa ang pagkakahawak sa kanyang braso. Ano ba? Nasasaktan ako. Wala kang karapatan na magbitaw ng salita dahil hindi mo alam ang dinanas ng mami ko. Nagkarelasyon ka na ba? Yung pakiramdam na gustong-gusto mo yung tao at siyang pinangarap mong bumuo ng pamilya. Kaya sino ka para magsalita ng ganyan? Ang matapang kong tinig, dahan-dahang nawala at napalitan ng pagiging emosyon hanggang sa tumulo ang aking luha. Ang mahigpit na pagkakahawak ko sa braso niya, dahan-dahang gumaan hanggang sa maisandal ko ang aking kamay sa gilid ng kanyang ulunan. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin. Mom is my everything. Hindi ka pa nawawalan ng magulang, kaya ganyan kang makapagsalita. Siguro nga magkaibang sitwasyon natin. Ako kumpleto pa ang magulang at iba sila sa magulang na mayroon ka. Ikaw hindi nyo pinoproblema ang panglaman sa bituka nyo sa araw-araw. Habang kami, kahit makakain kami ngayon, yung isip namin nandoon na sa kung ano kami bukas. Hinawakan niya ang aking balikat. Bakit hindi mo subukang pakinggan ang damdamin ng daddy mo? Yung side niya. Para ano? Para lukohin na naman ako? Para masaktan na naman ako? Tumingala ako para pigilan ang nagbabadyang luha sa aking mga mata. Siguro tama ang hinala ko. Babae ka talaga ni Daddy. Gusto ka niya. Sadyang hindi lang niya maipakita ngayon dahil nandito ko. Hindi ako tanga, Elena. Nakangiting saad ko. Iniwan ko siya doon at dumiretso sa CR. At doon malalim na bumuntong hininga. Malalim ang galit ko kay Daddy at hindi ang isang gaya niya ang makakabago noon. Sa kama ka na mahiga. Sa guest room na lang ako. Saad ko paglabas ko ng CR. Alam kong mabuti kang tao. Sana makatulog ka ng payapa ngayong gabi. Ani Elena sa akin. Hindi ko na siya nagawang sagutin. Masakit pa din kasi talaga ang loob ko. At nadadamay siya dahil malapit siya kay Daddy. Kinaumagahan, sabay-sabay pa din kaming kumain ni Daddy. Hindi pa din ba nagbabago ang isip mo? Ani Daddy sa akin habang nakangiti. Hindi ako umiimik. Sa halip, nagdiretso lang ako sa pagkain. Kung ganun, ikaw na lamang ang tumulong sa dalagang katabi mo. Natanong mo man lang ba siya kung bakit siya tumawag sa numero ko? Wala akong balak na magpaliwanag sa inyo o kahit kausapin kayo. Kung ganun ay bakit sumasagot ka sa akin? Tumatawang saad pa din ng Ginoo. Malaya mong gawin ang gusto mo. Basta't wag mo lamang saktan ang inosenteng dalagang yan. Matapos niyang sabihin yun, tumayo na siya dahil tapos na siyang kumain.
Pera ba ang inalok niya sa'yo kaya ka pumayag na maging... Kapag hindi ko mababago ang isip mo, aalis na ako, maraming salamat. Kalmado na ani Elena sa akin. Tumayo siya't akmang maglalakad na nang hawakan ko ang kanyang pulsuhan. At sa palagay mo, ganun ko lang kabilis na hahayaan kang makatakas sa akin. Para ano? Para maging masaya kayo? Sarkastikong saad ko pero mabilis niyang binawi ang kamay sa akin. Wala na akong magagawa. Kung ganoon nga ang tingin mo, bitiwan mo ko. Anya, tsaka sa pilitang kinuha ang kamay niya. Kung pagbabasihan ko po ang estilo ng dalaga na iyon, hindi po siya nagsisinungaling. Wala din sa kilos niya ang pagiging... Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, Manang. Yun na lamang ang tangi kong nasabi. Ayoko na din naman na magtagal sa bahay na to, kaya minabuti ko nang bumalik kina tita. Marahan ang bawat hakbang ko at umaasa na masigla akong babatiin ni tita oras na makita niya ako. Kaunti na lang at maibabalik din ang dapat na sa akin. Dinig kong anya sa linya. Matagal nang patay si Elisa, kaya marapat na sa akin mapunta ang lahat ng ari-arian niya mula kay Papa. Pero dahil nga sa anak niya, napornada ang plano ko. Natigilan ako sa paghakbang. Ayokong madinig ang lahat ng mga sasabihin niya. Pero ang isip ko, nagpupumilit na siya ay pakinggan. Oras na makuha ko ng tuluyan ng loob ni Eros, ay tsaka ko pa unti-unting hihingi ng ari-arian ni Elisa sa kanya. Aba, napakasama niya namang pamangkin kung tatanggihan niya ako. Malakas itong tumawa. Para akong sinampal, hindi ko alam ang aking sasabihin. All this time ba, hindi pure ang pagmamahal ni tita para sa akin? Ito ang pinakamalaking katanungan na tumarak sa aking puso. Tinuring ko siyang ina, kaya't ganoon na lamang ang sakit ng aking dibdib. Totoo nga kaya yung mga sinabi ni Daddy? Paano nga kung talagang nilalason lang ni tita ang isipan ko? Sobrang gulo ng aking isipan. Sa sobrang gulo ay halos hindi ko na nga alam kung saan ako magsisimula. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na naglalakad palabas sa lugar na yun. Elena, point of view. Kay lakas mo pa namang pumasok, no? Wika ng manager ko nang kausapin ako sa pribadong kwarto. Umabsent ka nang walang paalam, tapos ngayon late ka pa? Madaming mga aplikante na mas deserving ng trabaho na meron ka, kaya umalis ka na. Baka iniisip mo na dahil 1 taon ka na dito'y panghihinayangan kita. Ma'am, please po, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon para ano? Para malate ulit? Para umabsent? Hindi na, Elena, umalis ka na. Hindi ko alam kung anong kamalasan ang tumama sa akin ngayong araw. Matapos magsunod-sunod ang hindi magandang balita. Sumabay pa ang tawag sa bahay at kailangan na daw ni nanay ng pambayad sa lupa. Bagsak ang aking balikat at ang saltang lugi ay kulang na kulang para ipaliwanag ang kalagayan ko habang naglalakad sa gitna ng initan. Hoy, tumatawag ako sa iyo ah. Bakit hindi mo ko pinapansin? Anang mamasang na siyang panay ang tawag sa akin. Nabisi po kasi ako nung mga nakaraang araw. Nahihiya akong wika. O di paano, payag ka na. Nakangiti nga nito sa akin. Mag-e-entertain ka lang naman. Maganda ka at malakas sumatak ng mga foreign. Kaya tsak na magiging successful to. Sabik na niya. Tingin ko'y kapalaran ko talagang ibenta ang aking dignidad. Kapalitang pera. Dahil ilang beses na din akong inaalok nito. Nagbuntong hininga ko, tsaka pumayag. Mag-aalas 11 pa lang ng umaga, nang isama niya ako pabalik sa bar na minsan ko nang isinumpa. Tricycle lang sinakyan namin papunta doon dahil mas mapapamahal pa akong taxi. Walang pinagbago ang lugar, nakakasulasok at nakakadiri. Mga babaeng walang ibang ginawa kundi pagandahin ang sarili nila para sa mga customer. Ayokong maging katulad nila, pero mukhang doon na din ang punta. Kung makakayanan mong makasurvive ng hindi nagagalaw ay mas maganda dahil tiba-tiba ka. Saktong madaming kilalang tao na darating mamayang gabi. Hindi po ba ako pwedeng maging server na lang? Server? Ano naman ang kikitain mo doon? Anya sa akin. Alam mo naman na ikaw ang palaging hinahanap ng mga parokyano. Mula nga nang umalis kay talagang tumumal na dito. Anya na para bang kasalanan ko pa na nawalan siya ng customer. Pumunta na ako sa dressing room at tulad ng plano, nagbihis ako doon. Nanood ako ng rehearsal ng mga babaeng aakyat mamaya sa stage.
Ako na ang mag-aayos sa'yo. Ani mamang, kung sa bagay, kahit hindi ka naman mag-makeup ay maganda ka. Ani mamang sa akin. Tulad noon, pumunta ako sa dati kong kwarto kung saan ako nagdadala ng alak. Pero this time ay hindi na para magdala ng alak, kundi magdala ng aliw. Binuksan ko ang ilaw at pulang liwanag ang bumungad sa akin. Iisang lugar lamang ang pumasok sa aking isip, ang kwarto na siyang pinagdalhan sa akin ni Eros. Suot ang damit na malaswa, inindak ko ang lamig na taglay ng mahinang aircon ng kwarto. Para sa pamilya ko, handa kong isakripisyo kahit pa sarili ko. Maya-maya, kumatok si mamang para senyasan ako na papunta na ang unang parokyano na magiging customer ko ngayong gabi. Inalis ko ang robang suot ko na siyang kumukubli sa nakakaakit kong suot. Naupo ako sa kama hanggang sa madinig ko na ang panibagong pagbukas ng pinto. Pinaglalaruan ako ng kapalaran, di ba? Anang pamilyar na tinig nang pumasok. Gulong-gulo ko at sa panahong ito, gusto kong kayo naman ang paglaruan ko, mga babaeng. Natahimik siya nang magtama ang mata namin. Elena, nagkita ulit tayo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. This time, bayaran akong babae. Katunayan, wala talaga kaming relasyon ng daddy mo. Wika ko. Dahan-dahan kong inalis ang manipis na tela na nakasabit sa aking balikat at tumaasang masisilayan na niya ang aking katawan. Ngunit nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Itigil mo. Nakababa ang tingin niya habang hawak ang kamay ko. Bakit? Malaya mo nang gawin ang gusto mo. Kailangan na kailangan ko ng pera, Eros. Tumulo ang luha ko. Ganito pala ang pakiramdam ng namamalimos. Yung kailangan mong magmakaawa para sa sarili mo. Ang daddy mo na lang sana ang huli kong pag-asa. Bala kong mangutang sa kanya. Pero dahil nga mali ang pag-aakala mo, hindi ko siya nagawang kausapin. Pagbalik ko naman sa trabaho, natanggal na ako sa trabaho. Hindi ko naman alam ang gagawin ko, Eros. Naging emosyonal ako at kinain ng lungkot. Kung aalis ka, tatanggalin ako. Wala na akong ibang choice kaya maawa ka, Eros. Tanggapin mo ko. Tanggapin mo ang katawan ko. Nagsusumamong sambit ko habang hawak ang kamay niya. Dito ka ba magiging masaya? Anya, sandali akong natigilan at napatingin sa kanyang mga mata na tila hindi na siya ang Eros na nakasama ko nung nakaraang gabi at maging nung nakaraang araw. Ang Eros noon ay puno ng galit at pagkasuklam. Ngayon ay para bang ibang tao nang nabalutan ng lungkot. Alam mong hindi pero wala akong ibang choice. Natigilan ako nang bumagsak ang katawan niya sa akin. Dahilan para mapaatras ako ng sandali. Tulungan mo ko, Elena. Anang nangihina niyang tinig matapos ay wala na akong nadinig pa. Hindi ko alam kung ano ba ang tunay na ibig niyang sabihin. Pero hinayaan ko lang siya na mahiga sa akin nang dahan-dahan akong mahiga sa kama. Ang mainit at mabigat niyang katawan ng dahilan kung bakit ako nakapagmuni-muni. Hindi ko alintana ano man ang kalagayan namin ngayon o posisyon. Hanggang sa kusa akong ayain ng antok at makatulog. Mag-aalas 4 na nang ako ay magkamalay. Wala na ang bigat na Eros sa akin. Kaya naman akmang tatayo na ako para bumangon. Pero huli ko nang mapagtanto na nakahawak pala sa tiyan ko na lalong humigpit dahilan para mapigilan niya ako. Hinila niya ako't niyakap. Stay here, at least 5 minutes. Bulong na aniya na ikinapula ng aking pisngi. Eros, lasing ka pa ba? Naiilang na tanong ko. Dito ka lang at huwag nang magtanong pa. Aniya habang pikit pa din ang mata. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya at tumaakto ng ganito sa akin. Panay lang ang lunok ko at pinakikiramdaman kung ano ang sunod na gagawin ni Eros hanggang sa lumipas ang 10 minuto at kusang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Kasunod noon nang siya'y bumangon. Okay na ako kahit papaano. Salamat sa'yo. Wala naman akong ginawa. Lalabas na ako. Saad ko. Maayos na din kasi ang damit na suot ko. Dalhin mo ko sa inyo. Babayaran ko ang lupa na pinoproblema mo. Napalingon ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Anong ibig mong sabihin? Magtrabaho ka sa akin. Hindi ba't ako na ang last choice mo? Huwag mo na akong tanggihan. Aniya pa.
na tinapik ang likod ko. Napangiwi ako dahil sa ginawa niya. Para bang sa isang kurap niya lang, magkaibigan na kami. Gusto kong malaman kung bakit mo to ginagawa. Wika ko nang nasa kotse na kami. Sa Bulacan kami nakatira, kaya doon kami papunta ngayon. Bakit bigla kang bumait sa akin? Lahat ba dapat may dahilan? Nakangiting aniya na para bang nasa mood siyang talaga. Mukhang wala naman siyang balak na kausapin ako ng ayos. Kaya naman hindi na ako umimik. Pero maya-maya lang, kusa naman siyang nagsalita. Ang totoo na bago ang pananaw ko kahit paano. Mula nang nakilala kita. Gusto kong pagbigyan ng mga bagay at tunawain. Pero alam kong magagawa ko lang yun kung tutulungan mo ko. Sa ngayon kasi wala akong ibang kakampi. Mapait siyang umiti habang nakatingin sa akin. Nahuli ko si tita. Hindi niya ako kinakalinga dahil mahal niya ako o anak ako ng nanay ko, kundi dahil sa yaman na meron ako. Sa akin, hindi ka ba nag-iisip ng ganun? Paano kung ganun din ang gawin ko sa'yo? Hindi ka magmamakaawa sa akin kung may balak kang ganoon, Elena. Gusto kong kunin ka. Magtrabaho ka sa akin. Tutulungan mo ko. Tutulungan din kita. Matapos niyang sabihin yun, nanahimik na kami buong biyahe hanggang sa makarating kami sa lugar namin. Malayo pa ang kotse, pero dahil sa bukas na bintana nito, malakas naming nadidinig ang sigawan ng mga tao. Nag-alala ko ng husto dahil sa aking pamilya. Eros, konting bilis pakiusap. Saad ko't tumango naman siya hanggang sa makita namin na nagkakagulo ang mga tao. Nandoon din ang nanay at tatay ko. Kulang na lang, talunin ko na ang kotse para lamang mailayo ang mga magulang ko doon. Hinila ko ang nanay at tatay ko sa mga nagkakagulong tao. Hindi ko alintana kung ako ay maipit. Nay, tay, bakit po kayo nakikipagsiksikan dyan? Anak, mawawalan tayo ng bahay, oras na hindi kami nakipaglaban ng tatay mo. Nilingon ko ang malaking truck na handa nang i-demolish ang mga bahayan. Naglakad ako palapit sa lalaking may hawak ng papel at sumisigaw. Ipaubayan niyo na sa amin ang lahat. Wala naman kayong magagawa. Mayabang na anito. Maayos akong lumapit. Sir, wag naman po sanang biglaan kung maaari. Tulad niyo, kapwa din kaming nabubuhay. Nakikiusap na saad ko. Aba't ipapareha mo pa ako sa'yo. Hindi naman ako isang kahig at isang tuka. Tumabi ka nga dyan. Anya tsaka ako hinawi. Hay, mga daga. Anya sa akin tsaka akmang ipapalo niya pa sa ulo ko ang papel na hawak niya. Pero may kamay na pumigil sa kanya. Sino ka namang pakailamero ka? Anito, paglingon ko kay Eros, masamang nakatingin sa lalaki. Sa isang saglit lang, tumumba ito dahil sa malakas na suntok ni Eros. Sino ka ba? Mangiyak-ngiyak na ng lalaki kay Eros. Iharap mo sa akin ang taong nagpapagiba ng bahayan na to. Kahit doblehin ko pa ang bayad sa kanya. Kapalit ang pagsisantisay sa trabaho mo. Hindi ang isang gaya mo nakatiwala lang dito ang mga hapi na mga tao. Walang pangamba na ani Eros. Humanga ko sa kanya sa unang pagkakataon. Sabihin mo sa amo mo, maghihintay ako hanggang mamaya. Humarap siya sa akin at ako mismo ang magbabayad sa kanya. Ani Eros. Sino ba siya, anak? Ani nanay sa akin. Boss ko po, nay. Yun din naman ang lagay, hindi ba? Total at kinukuha ko ni Eros na magtrabaho sa kanya para magbigay ng aliw. Ang lahat ng tao ng mga sandaling yun, nakatingin sa kanya. Babayaran ko ang buong kalupaang to. Kung sakali na makaluwag kayo, tsaka nyo ko bayaran. Nakangiting ani Eros nang bumalik sa tabi ko. Diyos ko, hulog ka ng langit, iho. Anang isang ginang habang hawak ang kamay ni Eros. Ang mabuti pa, tayo na muna sa bahay nang makapagpahinga muna kayo. Ani nanay, naglakad kami pabalik sa bahay. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay sa gulo namin. Ani nanay nang nasa bahay na kami. Nakaupo, kaharap ang luma naming mesa. Naroon din ang dalawa ko pang kapatid na hindi nakapasok dahil nga nakasarado ang daan, dulot ng rally at ng mga truck. Naku, wala po yun. Ako po ang nagyaya kay Elena na umuwi dito nang sa ganun matulungan kayo. Ilang araw niya na din kasing dinidibdib ang problema na yan. Tumingin ako kay Eros dahil baka sabihin niya kung anong mga nangyari at kung ano ang trabaho ko
nang huli kaming magkita. Ayoko mangyari yun at ayokong bumaba ang tingin sa akin ng aking pamilya. Ang buong akala kasi nila ay okay lang ako at maganda ang trabaho. Kaya naman ganoon kalakas ang loob nila na humingi sa akin ng pera, bagay na hindi ko naman isinusumbat. Pasalamat na lamang ako dahil hindi niya na dinagdagan pa yun. Tumingin sa akin si nanay. Ganun ba? Pasensya ka na. Ani nanay sa akin, tsaka tinapik ang aking balikat. Pautangin ko po ng pangbayad ng lupa ang anak nyo at sa tulong ng pagtatrabaho niya sa akin, dahan-dahan niya akong babayaran. Gusto kong kayo po ang kumatawan upang singilin ng ibang taga-baryo sa perang ipapautang ko para sa lupang ito. Ani Eros, ngunit hindi ka ba kinakabahan na ipagkakatiwala ang pera mo sa amin? Kilala ko po ang anak nyo at sa tingin ko, dahil lumaki siya sa may dignidad at kayo po ang nagpalaki sa kanya, tingin ko'y masigit po kayong pagkakatiwalaan. Nakangiting Ani Eros. Napakaliwanag ng mukha niya ngayon kumpara nung nakaraan. Eros point of view. Pagkarating ko sa bahay ni Elena, doon ko naintindihan na malayo nga ang agwat naming dalawa mula sa estado ng buhay. Ako na mayaman, na palaging ang aking sarili lang at paniniwala ang aking inuuna. Hindi katulad ni Elena. Heto, kumain ka pa anak. Anang tatay niya. Hindi ko naiwasan na makaramdam ng inggit. Mahirap nga sila. Pero ang pagmamahal ng mga magulang niya para sa kanya, walang katumbas na halaga. Nagluto ang mga magulang niya ng pananghalian. Kaya naman dalawa lang kami na nasa sala, kasama ang dalawa niyang kapatid. Ate, boyfriend mo siya? Inosenteng anito sa amin. Hindi bakit naman ganyan ang tanong mo? Ani Elena na ikinatawa ko din. O bakit ganyan kang mag-react? Bata lang naman ang nagtatanong. Bulong ko sa kanya. Kahit na ayoko magkaroon sila ng maling paniniwala. Bakit? Hindi ka pa ba nagkaka-boyfriend? Birong tanong ko na ikinapula ng kanyang pisngi. So hindi pa nga. Natawa ko nang lalo siyang mamula. Tumigil ka nga. Hayaan mo mamaya. Pagkatapos kong makipag-usap sa mga walang yang yun, i-date kita. Ano bang sinasabi mo? Bumalik na tayo sa Manila kapag okay na dito. Ani Elena. Sasagot na sana ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na arangkada ng gulong ng kotse. Sino ba yung mayabang na naghahamon dyan? Malakas na sigaw ng tinig ng lalaki mula sa labas kaya naglakad ako palabas. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakapamulsa akong maglakad palapit sa kanya. Mr. Zalora, nakangiting niya sa akin. Hindi ko alam kung kilala niya pala ako. Ano at narito ka? Kilala ba kita? Saad ko. Oo naman, isa ako sa mga natulungan ng daddy mo. Kakamot-kamot na aniya sa kanyang sarili. So kung ganun nga, hindi na natin dapat na pinag-uusapan ng tungkol dito. Kung hindi ka naman papayag, ay madali akong kausap. Patungkol ko sa lupa. Hindi syempre. Hindi na dapat pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Anya, kaya ngumiti ako. Isang bagay na lang mister, whoever you are. Yung lalaki na sumundo sa'yo, gusto kong sisantihin mo siya o di kaya naman bigyan mo siya ng trabaho na hindi na mai-involve sa kanya dito sa lugar na ito. Bakit po, may nagawa po ba siya? Wala naman, ininsulto lang naman niya ang mahalagang babae sa buhay ko. Nakita ko ang paglunok niya na kaagad din namang ikinatango. Mabuti na nga lang din dahil hindi niya ako masyadong naistorbo at nakabalik ako kaagad sa bahay nila Elena. Anong balita? Tanong niya sa akin pagpasok ko. Halata na nag-aalala pa rin siya kung ano ba ang lagay ng lupa. Okay na, hindi na nila kayo guguluhin pa. Wika ko, maging ang mga magulang niya ay natuwa din nang sabihin ko iyon. Tulad ng pangako ko kay Elena kinahapunan, inilabas ko talaga siya. Kaya lang ay nahihiya siya na kumain sa mamahaling resto. Bukod doon, malalayo din naman. Okay na ako dito, no? Anya, nang huminto kami sa mga tuhog-tuhog. Sa totoo lang, malaki ang naging kaibahan ng pananaw ko mula nang makilala ko si Elena at malaman ang kalagayan niya. Karaniwan kasi ng mga babaeng nakikilala ko, mga party girl at walang ginawa kung hindi magpasarap sa kabataan nila. Bagay na kinaiinisan ko. Dahil isang rason yun kung bakit madaling makuha si daddy.
Mga street foods ang binili namin ni Elena at sandaling tumambay sa mahabang tulay habang papalubog ang araw. Hindi ko alam kung nabagok ka ba o ano, pero totoong ipinagpapasalamat ko ang kabutihang ginagawa mo para sa akin. Sana sa susunod ng ngiti mo, ang daddy mo naman ang maging dahilan niyan. Sambit ko. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Gusto ko lang din mag-sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa'yo. Wika ko habang nakatitig sa kanya. Tinapik niya ang aking balikat. Ano ka ba, wala yun? Alam kong biktima ka lang din. Hindi ka na ba galit sa daddy mo? Maya-maya ay pag-iiba niya ng topic at hindi ako nakasagot. Okay lang basta, huwag mong kalimutan na maging masaya. Huwag mong ibaling sa iba ang galit mo, Eros. Ang mga sinserong ngiti na iyon ni Elena ay tumatak sa akin. Bakit mo naisip na pumunta sa trabaho na yun? Dati ka na ba dun? Ako naman ang nagtanong. Oo, pero bilang waiter pero nang alukin akong muli ng trabaho doon, ay entertainer na. Unang beses ko lang din na gawin yun, kaya kinakabahan pa ako. Pero bahagyang lumuwag ang dibdib ko nang makita kita. Sorry talaga, Elena. Panay ka naman sorry. Akala ko ba i-date mo ko? Bakit panay ang sorry mo dyan? Nakangiting Anya na ikinatawa ko naman. Inaya ko siyang maglakad-lakad para na rin makapagkwento. Ang mga tao na nadaraanan namin ay nakatingin sa amin. Ramdam ko na nahihiya si Elena. Kaya naman inakbayan ko siya para iyon ay mapawi. Pero parang lalo pa siyang nanigas. Kaya minabuti ko na lang na magkwento ng buhay ko sa kanya. Tutal mukhang nakatakda na din naman na mag-cross ang landas natin. Sasabihin ko na ang dahilan ng galit ko kay daddy. Tumingin siya sa akin na tila ba nawala ang pagkailang niya. Bata pa lang ako. Palagi nang sinasabi ni mami na gusto niyang magkaroon ng masaya at perpektong pamilya. Ano pa nga ba naman ang mahihiling namin, hindi ba? Meron kaming stable na pinagkukunan ng pera. Maraming business. Pero hindi ko akalain na ang lahat din pala na iyan ay siyang lalason at papatay sa pangarap ni mami. Naging busy si daddy kakaasikaso ng business. To the point na halos hindi na siya nakakauwi o kahit makasabay lang namin sa hapag para kumain. Okay pa yun at matatanggap pa ni mami dahil alam niyang para sa amin din naman ang ginagawa ni daddy. Not until nalaman niyang may babae si daddy. Na-aksidente si mami nang balakin niyang puntahan si daddy. Nakumpirma mo ba na may babae nga ang daddy mo? Tanong niya pero umiling ako. Huminto ako sa paghakbang. Ayoko. Wala akong balak. Isa lang ang alam ko. Kasalanan niya kaya nawala sa akin si mami. Kakainin na sana ako ng lungkot, kaya lang hinawakan Elena ang magkabilang pisngi ng aking muka. Huwag kang matakot na malaman ng katotohanan. Malay mo, yan na ang tumapos sa bigat ng dinadala mo. Hayaan mo, hindi lang ako magtatrabaho sa'yo. Tutulungan din kita na maging maayos. Pangako, Eros. Bakit naman ganito mo ko kaaga na sinundo? Ani Elena sa akin, makalipas ang 2 araw mula nang makabalik kami dito sa Manila. Natawa ko sa kanyang itsura. Halatang kagigising lang at napilitang maligo. Suot ang t-shirt na puti at pantalon. Tulad ng una kaming nagkita. Napakasimple niya. 2 araw na nga ang palugit ko sa iyo eh. Araw na ng paniningil ko kaya tara na. Saad ko tsaka ako siya kinaladkad papasok sa kotse. May gana ka na ba ng ganitong oras? Anya pa nang nasa loob na kami. Anong ganang pinagsasasabi mo? Sita ko sa kanya. Bakit? Hindi ba't oras na ito ng paniningil? Oo, magtatrabaho ka. Saad ko habang patuloy sa pagmamaneho. Kaya nga tinatanong kita kung may gana ka ba ng ganitong oras. Anya na naman, dahilan para ihinto ko ang kotse. Bakit ba ganyan ang sinasabi mo? Saad ko tsaka ako pinitik ang noo niya. Mali ka nang iniisip sa akin kung tama ang nasa isip ko. Gusto mo magkatrabaho, hindi ba? Kaya bibigyan kita. Pagdating namin sa company ko, sabay kaming maglakad papasok. Hindi din kami nakalusot sa mga mata ng ilang empleyado. Sa'yo to? Gulat na aniya habang panay ang linga. Oo, isa ito sa mga naiwan sa akin ni mami. Sumakay kami sa elevator. Pagbukas nun, dinala ko naman siya sa admin office. Mabuti na lamang ay naroon na si Jen, ang head admin. Paki-assist mo, Jen. Diba kailangan nyo pa ng isang assistant dyan?
Pakitrato lang ng tama ha. Bilin ko. Magiging assistant siya ng mga admin dahil wala pa naman siyang alam sa opisina. Okay ka na dito? Tanong ko at tumango naman siya. Okay, maiwan na kita ah. Hindi ko alam pero napakagaan ng puso ko. Para bang siya ako na siya'y matulungan. Tumaas ang kilay ko nang makita si Althea sa loob ng aking opisina. Siya ang babaeng matagal nang may gusto sa akin. Kaya lang ay batid niyang sarado ang aking puso. Sasabihin mo na naman ba sa akin na hindi ka pa handa? Na ayaw mo sa mga babae? So sino yung kasama mo kanina? Yung kangitian mo habang naglalakad sa hallway? Mataray na Anya. It's none of your business. Umalis ka na. Eros, ano ba? Ang tagal-tagal ko nang nag-aantay sa'yo. Ano bang gusto mo? Singhal niya sa akin. Nawawala na talaga ng pasensya. Inaano ba kita? Nag-demand ba ako sa'yo at gumaganyan ka? Sinabi ko bang mahalin mo ko? Singhal ko din sa kanya. Katawan ba ang gusto mo? Kaya ko namang ibigay yun ah. Anya, tsaka isa-isang binuksan ng botones ng blouse niyang suot hanggang sa bumagsak iyon at natira na lang ang maliit na tela pang itaas niya. Eros, tawag mula sa pinto kasabay ng pagbukas. Si Elena ang naroon. Sa halip na sa akin siya mapatingin, kay Althea napako ang mata niya. Naku, pasensya na. Babalik na lang ako. Anya, tsaka isinara kaagad ang pinto. Magbihis ka nga. Naiinis na saad ko. Yun ba? Yun bang dukha na yun ang mas gusto mo? Anya, dahilan para mabilis kong hablutin ang kanyang braso. Wala kang alam, kaya wag kang magbitiw ng ganyang salita. Umalis ka na, tigilan mo ko. Nanggigigil na saad ko. Bakit hindi na lang kasi ako? Higit ako sa babae na yun. Talaga? Kaya mo ba akong piliin kahit na sabihin kong wala na akong pera? Kaya mo bang magdildil ng asin at mabuhay kasama ako kung sakali na maghirap ako? Yun ang dahilan kaya ayoko sa'yo. Gusto mo lang ako dahil sa mukha at kayamanan ko. Itinapon ko ang braso niya. Umalis ka na. Sa tingin mo ba, magiging masaya din sa iyo ang hampas lupa na yun? Sige, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Pero ang tanong, maging masaya kaya siya sa ugali mo? Hindi ko na ipagpipilitan dahil alam kong base sa mga kilos mo, ikaw naman ang masasaktan. Padarag niyang kinuha ang damit niya, tsaka ayun inayos bago lumabas. Pagalis niya, bumaba ako papunta sa admin office. Si Elena, tanong ko kay Jen. Naku, kakaalis lang sir. Nasa stockroom po, pinakuha ko ng bond paper. Sagot niya, kaya naglakad ako papunta doon. Malayo pa, nadidinig ko na ang tinig niya. Ang taas naman, wala kayang hagdan dito. Angil niya, kaya napangiti ako. Naglakad ako papasok hanggang sa makuha ko ang kanyang atensyon. Bilog na bilog ang mata niya habang nakatingin sa akin. Eros, anong ginagawa mo dito? Lahat ng tao dito sir ang tawag sa akin. Ikaw lang ang Eros. Pasensya na. Para saan? Sa kanina o sa hindi mo pagtawag ng sir sa akin? Tumingin na naman siya sa akin. Pareho. Naglakad ako palapit sa kanya hanggang sa makuha ko iyong bond paper na inaabot niya kanina. Si Althea wala lang yun. Gusto niya ako kaya lang hindi ko naman siya gusto. Hindi ganoong babae ang type ko. Saad ko tsaka ko inabot kay Elena ang mga papel habang nasa mismong harap ko siya. Yung pagtawag mo sa akin ng Eros, mas gusto ko yun kaysa sa sir. Feeling ko, madami ka pang maitutulong sa akin. Madami ka pang maipapayo kaya wag mo kong iiwan. Ngumiti siya ng matamis. Hindi kita iiwan, Eros. Habang nakatitig siya sa akin, para bang patuloy na lumalalim ang katayuan niya sa puso ko. Gusto kong hagkan ng labi niya, pero ayokong iba ang isipin niya sa akin. Magtrabaho na tayo. Saad ko at tumango naman siya. Naging maayos naman ang trabaho ni Elena sa company ko. Maging ang trato sa kanya ng aking mga empleyado. High school lang ang tinapos ni Elena. Pero dahil nga sa malapit siya sa akin, parang espesyal na tao ang turing sa kanya ng lahat ng mga empleyado. Maging ang manager at ng head admin kong si Jen. At kaysa nga sa cheap na boarding house siya tumutuloy, kinuhanan ko siya ng medyo maliit na condo unit para doon ko na lamang siya susunduin sa tuwing papasok kami. Ngayon naman ay araw ng linggo. Balak kong pumunta kay daddy para bumisita at sa totoo lang,
Sinusubukan ko pa din na buksan ang puso ko para kay Daddy at batid kong hindi naman iyon madali. Anong ginagawa mo kay Eros? Bakit hindi na siya umuwi sa akin? Nadinig ko ang nanggagalaiting tinig ni tita mula sa loob ng bahay ni Daddy. Wala akong sinabi kay Eros. Dapat ba ay meron? Ikaw ang dapat ang sinasabihan ko niyan, May. Anong sinabi mo sa anak ko para pagtaniman niya ako ng sama ng loob? Dinig ko nga ni Daddy hanggang sa muli siyang magsalita. Nawala na ang asawa ko. Anak ko na lang ang meron ako at huwag mo namang lasunin ang isipan niya. Gusto ko na siyang makasama. Anang emosyonal na tinig ni Daddy na nagpahinto sa akin. Ilang taon nang patay ang asawa ko. Samot-sari ang natatanggap kong diskriminasyon mula sa anak ko. At hindi yun madali bilang ama niya. Pero lahat ng yun tinatanggap ko. Huwag lang siyang mapalayo sa akin. Kaya naman sana, huwag mo namang lasunin ang isipan niya para tuluyan siyang mawala sa akin. Hindi ko siya nilalason. Alam mo yan. Ani tita. Hindi nga ba? Paano mo sa akin ipapaliwanag na tinawagan mo ang asawa ko para sabihin na may babae ako dahil ilang araw na akong hindi nakakauwi? Bagay na alam mong hindi totoo. Alam mong nagkaroon ng problema ang kumpanya ko matapos mong nakawin ng pera noon. Nung araw na maaksidente ang asawa ko, hindi ba't nabangga mo siya? Pero dahil ikaw na lang ang meron si Eros, hindi kita pinakulong. Kahit pa wasak na wasak ang puso ko. Tanggap ko na hindi mo tunay na kapatid ang asawa ko dahil ampun ka lang ng magulang niya. At naiinggit ka sa asawa ko dahil sa buhay na meron siya. Pakiusap, kalilimutan ko lahat kaya naman utang na loob. Hayaan mo nang makasama ang anak ko. Nang mga sandaling yun, gulong-gulo ako. Gusto kong makasama si Elena at magtanong pero alam kong hindi siya dadating. Gusto kong sumigaw para akong sasabog. Ang luha mula sa aking mata, dahan-dahan na bumabagsak. Ang paa ko, kusang humakbang papasok. Ibig bang sabihin, lahat ng ito ay kasinungalingan? Luhaan ang aking mata nang tumingin kay tita. Bakit niyo sa akin to nagawa? Ang mami ko pati ang daddy ko, hindi ko man lang sila nakasama ng maayos. Tita, akala ko kayo po ang magiging kakampi ko. Pero anong ginawa niyo? Eros, iho, makinig ka sa akin. Para saan? Para sa kasinungalingan? Tandaan niyo simula ngayon, wala na akong pakikinggan mula sa'yo. Umalis ka na. Eros, iho, makinig ka muna sa akin. Umalis ka na. Malakas na sigaw ko. Anak, ani Daddy sa akin. Tumingin ako sa kanya. Para bang dinudurog ang aking puso. Pakiramdam ko ay ngayon lamang ako nagkaroon ng ama. Inakap ako ni Daddy. Sorry anak, hindi ko gusto na masaktan ka. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad? Ayokong pati ang pagmamahal mo kay tita mo'y mawala. Pero nawala po ang pagmamahal ko sa inyo. Okay lang yun. At least kahit papaano, napunan noon anak ang kawalan mo ng ina. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Okay lang si Daddy. Aniya sa akin na lalong kumurot sa aking puso. Naupo kami sa sofa. Kamusta si Elena? Balita ko pumunta ka sa baryo nila. Wala akong ideya na alam niya na ang bagay na yun at mukhang nahalata niya yun base sa reaksyon ng mukha ko kaya natawa siya. Pinapasundan kita pero huwag kang mag-alala. Gusto ko lang tiyakin na okay ka. Ayoko nang maulit yung nangyari sa mami mo. Pumunta po ako sa kanila. Kinuwento niya kasi na kaya daw siya tumawag sa inyo para mangutang pangbayad sa lupa nila. Kwentuhan mo ko. Anong ginawa mo dun? Sabik na ani Daddy. Maging ako'y napuno ng saya dahil ito ang unang beses na nawala ang galit at handa ko nang buksan ang buhay ko kasama si Daddy. Kaya naman, isa-isa kong kinuwento ang mga nangyari sa baryo kung saan nakatira si Elena. Tumawa ng malakas si Daddy na puno ng paghanga matapos niyang madinig ang aking mga kwento. Ngayon, ano ang lagay ni Elena? Nagbago din ba ang tingin mo sa kanya? Opo, kakaiba siya sa lahat. Mas mabigat ang pasanin sa buhay kumpara sa akin na walang ginawa kundi isisi sa inyo ang lahat. Tinapik ni Daddy ang aking balikat. Huwag mong sabihin yan. Sadyang ganoon lamang kalalim ang pagmamahal mo sa mami mo. Kaya hindi mo inalam ang katotohanan. Pero paano kung hindi ko nalaman, Dad? Ano na lang po ang mangyayari?
Siguro kahit patuloy kang magalit sa akin, patuloy pa rin kitang mamahalin dahil ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin ng mami mo at anak kita Eros. Hindi ang galit mo o ang galit ng tita mo ang makakaputol o makakapagpabago kung ano man ang koneksyon nating dalawa. Yan ang lagi mong tatandaan dahil ako ang ama mo. Habang sinasabi ni Daddy ang mga katagang yun, parang hinahaplos pa rin ang puso ko na puno ng tuwa. Parang maganda ang mood mo ngayon ah. Bati sa akin ni Elena nang lumabas siya sa kanyang condo unit. Guess what? Wika ko nang pagbuksan ko siya ng pinto ng kotse. Wala akong ideya ano ba yun. Aniya, pagsakay ko din ng kotse. Okay na kami ni Daddy. Talaga? Nahawakan niya ang aking pisngi, sunod ang aking kamay. Natutuwa ako para sa iyo, Eros. Aniya, hindi mapakali sa kotse. Tila mas masaya pa siya kaysa sa akin. Gusto niyang mag-dinner kami. Lalo siyang natuwa nang sabihin ko iyon, pero unti-unti ding nawala nang magsalita pa ako. Kasama ka. Ako? Bakit ako? Elena, gusto kong makilala ka pa. Ganoon din ang Daddy sa'yo. Eros, hindi ko alam kung joke pa yan o naawa ka sa akin. Pero sa totoo lang, ipinagpapasalamat ko ang kabaitan mo. Ang lahat ng tulong na nagawa mo para sa akin. Pero alam mo naman hindi ba? Wala akong ibang maibibigay sa'yo. Isipin mo na lang ang sasabihin ng iba. Kung ako ang gugustuhin mo. Gugustuhin mo ba na mapintasan ka ng mga kalebel mo? Yung babae nung nakaraan, mabuti pa yun na lang ang gustuhin mo. Malayo ang agwat namin. Halata na mayaman siya at nakapag-aral. Habang ako isang babae na napulot lamang sa pulang kwarto. Ginawa niya pang biro ang huli niyang sinabi. Yun mismo ang dahilan kaya kita ginusto, Elena. Marahil hindi ka anak mayaman. Wala kang malaking pera. Hindi mo afford bumili ng mamahaling gamit o bagay. At mas lalong hindi ka tagapagmana. Pero lahat ng yun, meron ako't hindi ko na kailangan. Ang isang kagaya mo ang kailangan ko, Elena. Isang kagaya mo na iba ang pananaw. Ang taong alam kong mamahalin ako at pahahalagahan kahit wala na ako. Ganoong pamilya sa mga magulang mo ang gusto ko. Hayaan mo kong mahalin ka, Elena. Ikinasisi ako na isang gaya mo ang pumili sa akin, Eros. Kung ganun, hayaan nating makilala ang isa't isa. Ani Elena sa akin. Elena, point of view. Hindi ko alam kung tama nga ba ang daang tinatahak ko. Natatandaan kong minsan ang sinabi sa akin ni nanay na ang mahirap na kagaya ko, nakalaan lang para sa mahirap at ang mayaman na kagaya nila Eros, nakalaan sa kapwa mayaman na tulad nila. Pero malay natin na ako na pala ang babago ng kasabihang yun. Mula sa pagiging assistant ng mga admin, napunta ako sa pagiging personal assistant ni Eros. Wala siyang sekretary dahil si Miss Jen na ang nag-aasikaso noon. Coffee, pakikipagkwentuhan at pagsabay ko lang sa kanya sa lunch ang ginagawa ko. Kung minsan, tinuturuan niya din ako sa ilang bagay na pagpapatakbo ng negosyo. Marapat lang na malaman mo ang mga bagay na to dahil kapag kasal na tayo at nagkasakit ako tapos namatay, ikaw na ang magmamanage ng mga ari-arian ko. Aniya habang nasa tabi niya ako at nakaupo sa isa pang swivel chair. Hinampas ko ang kanyang balikat. Kung ganyan palagi ang sasabihin mo sa akin, di bali na, uuwi na lang ako sa amin. Nakangusong saad ko habang siya'y tumatawa. Hindi pa nga kita sinasagot tapos kasal na ang iniisip mo, tapos kamatayan, nakakainis ka. Ang manhid mo, nagpaparinig ako sa iyo kung kailan mo ko sasagutin. Aniya tsaka ako hinila palapit. Di ba? Halos magdadalawang linggo ka pa lang na nanliligaw. Oo nga, wala naman akong sinabi na matagal na. Hindi ka ba natatakot na baka mali ang taong pinipili mo? Kung mali ka, di sana noon pa lang. Naging mabait ka na sa akin. Baka naman pwede mo nang pagbigyan yung dinner na request ng daddy ko. Gusto ka na niyang makausap. Tungkol ba saan? Naiilang na saad ko habang palapit siya ng palapit sa akin. Napangiwi ako. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil kaunting galaw na lang talagang magdidikit ang labi namin. Nadinig kong bumukas ang pinto. Akmang aalis ako sa posisyon namin pero pinigil ako ni Eros. Ang ending, mas lalo pa kaming nagkalapit. Sir, heto na po ang mga papel.
Tinig iyon ni Miss Jen na halatang natigilan din nang makita ang itsura namin. Ibaba mo na lang dyan. Ani Eros. Sorry po sa abala. Hindi ko naman po alam na naglalabing-labing kayo ni Miss Elena. Kinikilig na Anya. Sandali, mali ka nang iniisip. Apila ko pa ngunit wala na si Miss Jen. Pagbalik ng mata ko kay Eros, nakangisi siya habang ako naninigas sa kinauupuan ko dahil talagang nagtama ang aming mga labi. Eros! Naiinis na sigaw ko tsaka ko siya tinulak. Ang totoo, nahihiya ako. Hindi ako sanay sa mga ganito pero ang walang yang si Eros, napakalakas kong tumawa. Sa kabilang banda, natawa pa ako sa itsura niya. Marahil malaki na nga talaga ang pinagbago niya at ikinasisi ako yun. Oo na, sasama na ako sa dinner mamaya. Irap na saad ko. Dahil nga espesyal para kay Eros ang dinner date namin kasama ang daddy niya, sumadya pa kami sa mall para mamili ng isusuot ko. Wala naman akong alam sa mga dinner na yun, kaya yung pinangpasok ko na lang sana ang isusuot ko. Kaya lang ay niloko ko ng walang ya na baka daw ayawan ako ng tatay niya dahil sa amoy ko. Ito okay na kaya sa ito? Aniya nang piliin ng dress na sleeveless at tanging ang manipis na tela na itatali lamang sa leeg ang napili niya. Bakit ganyan? Eros, hindi ako sanay sa mga ganyang damit. Okay lang ba kung kahit ngayon lang? Gusto kitang makita na ganito ang suot. Alam kong simple ka lang, pero dahil ako ang mapapangasawa mo, gusto kong kahit paano, yakapin mo ang mga bagay na meron ako. Natouch ako sa sinabi niya. Akmang tatanggapin ko na ang damit, kaya lang ay kamuntikan ng malaglag ang mata ko nang makita ko ang presyo. Diyos ko po Eros, 80,000? 80 milyan? Ayoko, pambayad ko na sa'yo yan sa lupa eh. Sino bang may sabi sa'yo na may utang ka? Ikaw, sabi mo, dahan-dahan kong babayaran. Alam kong OA itong sasabihin ko, pero yung pagpapangiti at pagpapasaya mo sa akin, labis pa yon para mabayaran mo ko. Hay nako, nagiging OA ka na Eros. Hindi ganyan yung Eros na kilala ko. Parang mas gusto ko pa yung dati. Umirap ako habang nakangiti. Pumunta ako sa fitting room para isuot ang damit. Bagay sa akin. Medyo naiilang lang ako dahil kita ang balikat. Pero alam kong makakasanayan ko din naman. Naglakad ako palabas. At mula nang makita niya ako, hindi nawala ang ngiti niya. Bagay sa'yo. Oo nga, magaling kasing mamili ang stylist ko. Birong saad ko. Maging siya'y nakasuot din ng itim na talagang bumagay sa kanya. Sa bahay niyo ba tayo? Tanong ko nang nasa daan na kami. Hindi. Gusto ni Daddy na klasang dinner natin kaya ayaw niya sa bahay. Ani Eros. Wala din naman ako ideya kung saan kami pupunta kaya hindi na ako nagtanong pa. Sa katagalan ng aming biyahe, sa wakas, narating din namin ang mataas na building at doon mismo kami huminto. Napakaraming mga sasakyan na nakapalibot at bukod doon, marami ding mga tao na nagpapasukan. Resto ba to? Mukhang sikat na sikat ah. Natawa na lamang si Eros sa akin. Tawa ka ng tawa sa akin, hindi ko nga alam. Wala naman akong sinabi. Ang cute mo lang kaya ako nakangiti. Ganyan ka lang Elena. Gusto ko ganyan ka lang. Anya, tsaka hinawakan ng kamay ko at hinila na papasok. Napakaliwanag ng bulwagan, maraming tao at hindi ko masabi kung nasaan ang dinner doon. Saan tayo kakain dito? Patuloy na tanong niya pa din sa akin pero naglakad lang kami hanggang sa makapasok ng tuluyan sa building. Yan ba ang uniko iho ng Chairman Zalora? Grabe naman pala kaya hindi nag-aasawa. Ang gwapo. Si Eros ang laman ng bulong-bulungan doon na talaga namang ikinaliit ko ng husto. Ayokong mapunta sa akin ang atensyon nila, kaya panay ang dasal ko sa aking isip. Itaas mo yung noo mo. Sita niya sa akin nang maramdaman niyang hindi ako komportable. Hindi mababago niya na ikaw ang gusto ko. Lalo naman ang mga tao na nakatingin sa atin. Natatawang niya. Naging sentro kami ng atensyon ng mga tao, ngunit nagtiwala lamang ako kay Eros. Alam kong hindi naman niya ako basta dadalhin dito. Palapit na kami sa dulo ng bulwagan nang lumabas ang kanyang daddy. Magandang gabi at ipagpaumanhin niyo ang paghihintay. Anang daddy ni Eros. Alam ko na naninibago pa kayo dahil ngayon niyo lang nakita ang anak ko.
Pero ngayon, gusto kong personal na ipakilala ang aking natatanging tagapagmana at ng kanyang nobya na rin nang di katagalan magiging asawa na niya. Nakurot ko si Eros dahil sa sinabi ng kanyang daddy. Lahat ng mga taong naroon nakatingin lang sa akin, kaya naman ngumiti ako. Hindi ko din naman kasi alam ang gagawin ko. Tara, mauna na tayo sa loob. Ani Eros sa akin, tsaka ako iginiya papasok sa isang pinto. Kahit nag-i-speech pa ang kanyang daddy, nagulat ako nang makita ko sila nanay. Nay, tay, bakit po kayo nandito? Kapansin-pansin din ang magaganda nilang damit. Inimbitahan kami ng Chairman Zalora. Talaga po? Wala na ako nagawa kundi ang maupo. Pakiramdam ko, nagisa ako sa sarili kong mantika. Ang dinner date na inaasahan namin ngayon parang pamamanhikan na dahil nandito ang buo kong pamilya. Kung nagugutom po kayo, kumain na kayo. Pinahanda naman po ni Daddy yan para talaga sa inyo. Magalang na ani Eros. Talaga iho, aantayin na natin si Daddy mo. Nakakahiya naman kung mauuna pa kami. Ani Itay. Nga pala anak, ano ang balita dun sa nautang natin na pera mula sa lupa kay Eros? Huwag niyo na pong intindihin yun. Nabayaran na ni Elena yun. Wika ni Eros. Natapos ang pag-uusap nila ni tatay nang pumasok ang daddy ni Eros. Ikinagagala kong personal kayong makita. Anang daddy ni Eros, tsaka inalok ng shake hands si tatay. Maging ako po'y natutuwa, Mr. Zalora. Lalo na nang malaman kong personal niyo po kaming pinaunlakan sa ganitong klaseng salo-salo. Madalas po kasi nasa TV ko lang po kayo napapanood. Nakangiting ani tatay. Talaga? Naku, nakakatuwang malaman na pinapanood pala ako ng mga magiging in-laws ng anak ko. Tumawa ng masigla ang daddy ni Eros. Ngunit lahat kami maliban kay Eros ay nakangiwi. Ano daw? Bulong ko kay Eros, ngunit maging ito ay nakangiti din. Mag-ama nga sila. Kung maaari sana'y pakiulit po, mukhang namali po ako ng dinig. Maingat na ani tatay. Si nanay naman, nagmamasid lang katabi ang dalawa ko pang kapatid. Sabi ko sa inyo na hindi po boyfriend ni ate si Kuya Eros, kundi magiging asawa na. Pumapalakpak na saad ng kapatid ko na minsan nang nagtanong kung anong meron sa amin ni Eros. Pero kaagad din siyang namilipit sa kinauupuan niya matapos siyang kurutin ni nanay. Sinabi nang huwag kang makikisali sa mga usapan ng matatanda. Singhal ni nanay sa kanya na ikinangiwi din ng kapatid ko. Tinapik ng daddy ni Eros si tatay sa likod at hindi ko akalain na may pagiging pilyo din pala ito. Nasanay akong seryoso at iginagalang siya ng mga taong nasa paligid niya. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ang dalawang yan ay may pagkakaunawaan na. Anang daddy ni Eros patungkol sa amin. Halata naman na gusto din naman nila ang isa't isa, kaya bakit pa natin patatagalin? Anito pa habang tumatawa. Napatingin sa akin si tatay. Halata naman na wala din akong ideya sa mga nangyayari. Wala naman ang magiging problema sa future ng dalawang yan dahil stable na ang anak ko, kaya wala ka na nga alalahanin. Tumikhim si tatay para hindi siya mapahiya sa pakikipag-usap sa ama ni Eros. Ang alam ko lamang ay kakain kami dito. Hindi ko alam na para na pala itong pamamanhikan. Birong ani tatay. Alam kong katangahan at tanggihan ng alok niyo sa anak ko. Labis ko din naman na ikinagagalak na malaman na ganyan kalalim ang pagka-interes niyo sa anak ko. Ngunit hindi pa naman po ako magdedesisyon sa nais niyang tahakin sa buhay. Ayokong ako mismo ang magdesisyon nun. Tama po ang aking asawa. Segunda ni nanay. Totoong manghihinayang po kami kung hindi sila magkakatuluyan. Ngunit labis naman naming pagsisisihan kung habang buhay na hindi magiging masaya ang anak namin. May punto ka, kaya naman walang manghihinayang. Walang magsisisi dahil talagang gusto nila ang isa't isa. Dad, kung pwede wag nating madaliin. Kahit po si Elena ay kinakabahan sa inyo. Natatawang ani Eros habang hawak ang kamay ko na nanlalamig. Umayos kaming lahat sa pagkakaupo. Sa totoo lang po, hindi ko din alam na iimbitahan din po kayo ni Daddy dito. Kaya naman gusto ko din kunin ang pagkakataong to para ipaalam sa inyo na gusto ko na pong kunin ang kamay ng anak nyo. Ani Eros,
Hoy, akala ko ba'y wag mamadaliin? Sita ko sa kanya, tsaka ko bahagyang hinila ang kamay niya. Oo nga, hindi naman ibig sabihin na sinabi kong gusto kong kunin ang kamay mo. Magpapakasal na tayo. Ani Eros. Oo nga din, ganyan na ganyan yung sinabi mo kanina lang. Kakasagot ko lang sa'yo kanina, tandaan mo. Ibinulong ko na lamang iyong huling parte. Hindi tayo matatapos dito. Mabuti pa kumain na muna tayo. Nasabi ko na lamang. Nagsimula na kaming kumain. Maging ang mga magulang at kapatid ko ay tuwang-tuwa. Nakangiti lang ako habang nakatingin sa kanila. Gusto kong kuning iskolar ang dalawa mong kapatid, Elena. Maya-maya ay anang daddy ni Eros. Matataas ang grado nila kaya hindi ako manghihinayang. Naku, hindi na po. Nagtatrabaho ko para makapag-aral sila. Kaagad na kontra ko. Wala man kaming relasyon ni Eros, ay madami na silang naitulong sa akin, kaya hindi ko na matatanggap yun. Anong ikaw? Mag-aaral ka din. Ane Eros, na ikinalingon ko. Ayaw mo nang minamaliit ng tao, hindi ba? Naisip kong pag-aralin ka. Eros, akmang makikipagdiskusyon pa sana ako, kaya lang ay tumawa ng malakas ang kanyang daddy. Hindi ba? Mas baliw pa kung mag-isip ang anak ko. Proud na anang daddy ni Eros patungkol sa anak niya. Nagtawanan kami dahil sa sinabi ng daddy ni Eros bago kami magpatuloy sa pagkain. Matapos ng masaya naming hapunan, lumabas sila Eros kasama ang daddy niya. Kaya nagkaroon pa kami ng pagkakataon ni nanay na makapag-usap tungkol sa bagay-bagay habang si tatay naman nag-iikot-ikot sa lugar kasama ang dalawang gwardya para igiya sila sa mga pupuntahan nila. Iniiwasan din kasi ni Eros na mabasto sa mga magulang ko tulad nung nakaraang umuwi kami sa Bulacan. Hindi ko akalain na makakarating ka sa ganitong katayuan, anak. Dapat yata talaga'y magpasalamat ako dahil ganyan kaganda ang binigay na anak sa akin ng tatay mo. Gustong gusto ka ng mag-amang salura, anak. Ani nanay. Nay naman, hindi naman po itsura ang nagustuhan sa akin ni Eros. Pareho po kayo ni tatay na nagtiyaga sa akin. Hindi po ako magiging mabuting tao kung hindi dahil sa pangaral nyo. Kung hindi dahil sa mga galit nyo, kaya naman po kayo dapat ni tatay ang pinapasalamatan ko. Basta anak, masaya ako para sa'yo. Wag na wag kang makakalimot na magpasalamat sa Diyos. Patuloy kang tumayo sa kung ano ka man noon. Ani nanay, habang nakatingin kami sa labas, mula sa mataas na kinalalagyan namin. Marahil ganoon nga ang tingin ni nanay, na malayo na ang narating ko. Dahil mula sa pa-sideline lang noon. Ngayon ay sa opisina na ako ng mismong nobyo ko. Pero alam ko na malayo pa din ang tatahakin ko. Maya-maya lang ay uuwi na kami. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dito. Kumain ka ng tamang oras. Ani nanay, tsaka ako niyakap. Maya-maya lamang. Narinig ko na lamang ang pag-iyak niya. Ang anak na dati kalong ko lang. Ngayon ay katuwang na namin ng tatay niya. Hindi magtatagal at mag-aasawa ka na. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Nanay naman, matagal pa po yun. Naku, yung itsura ni Eros na yun, alam kong hindi ka napakakawalan, anak. Umiiyak na ani nanay nang bitiwan niya ako mula sa pagkakayakap. Tumahan na po kayo. Kapag po nakita kayo ni Eros, paggagalitan pa ako nun. Alam niyo naman pong wala siyang mami tapos makikita niyang umiiyak kayo. Saad ko tsaka ako pinahid ang luha ni nanay. Naging masaya ka ba kagabi? Ani Eros sa akin nang sunduin niya ako sa unit. 10:00 pa lang ay umuwi na kami dahil nga may pasok pa kinabukasan. Oo, salamat dahil nakita ko ang pamilya ko kahit saglit lang. Mag-ready ka na. Ngayon ang unang lesson mo. Okay lang na dun ka mag-aral sa opisina ko. Mas magiging malamig ang ulo ko kung makikita kita dun. Ani Eros. Bakit parang biglaan naman? Nakalabing saad ko pero pinitik lang ni Eros ang noo ko. Kailangan nating madaliin. Baka kung hindi tayo magmamadali ngayon. 28 na ako ngayon. 32 years old pa ako makakapagpakasal. Ayoko nun ng tagal. Nagmamaktol na anya. Napangiti ako ng palihim sa kilig. Boyfriend naman na kita, hindi ba? So okay lang na gumanito ko sa'yo. Saad ko tsaka ako humilig sa kanyang balikat. Dahil sa mga efforts at pagpapataas ng confidence sa akin ni Eros, kahit paano, nagagawa ko ng baliwalain ng mga sabi-sabi at usapan ng mga tao. Okay lang lahat,
Kahit nga ikis mo pa ako sa harap ng mga empleyado ko. Pangaha mo na ani Eros. Palibhasa alam niyang suportado kami ng mga tao sa kumpanya niya. Kahit na alam nila lahat na high school lamang ang tinapos ko, hindi nila ako pinakitaan ng hindi maganda. Siguro nga ay ito ang advantage ng mga taong may mabuting puso. Hindi ko naman sinasabi na ganoon ako kabait, pero ganoon din kasi ang nakikita ko. Lamang ng marunong makisama ang taong nakapag-aral. Pagdating namin sa kumpanya, mukhang kumalat talaga ang balita na may relasyon kami. Hawak na Eros ang kamay ko habang naglalakad kami sa hallway. Ang lahat ng mga tao doon, inaabangan kami at kilig na kilig. Congrats, Ma'am Elena. Si Jen kaagad ang unang bumati sa akin. Akala mo naman, bagong kasal kami ni Eros. Pulang-pula ang pisngi ko na kumapit kay Eros. Akala ko'y ganoon nakalakas ang loob ko. Pero heto ko't parang kamatis. Minadali kong hilahin si Eros papasok sa elevator habang panay ang kanyang tawa. Ano ka ba? Nag-congrats lang naman sila. Ani Eros. Sa nahihiya nga ako eh. Dalawa lang kami sa elevator. Nang maingat na iangat ni Eros ang ilalim ng mukha ko para bigyan ng mabilis na halik. Ramdam ko pa ang paghihiwalay ng labi namin. Tandaan mo, ako si Eros Salora at wala kang dapat na ikahiya. Mula ngayon ay dapat ka nang masanay sa buhay na mayroon ako. Kailangan mong matuto na itaas ang iyong noo, okay? Anya, tsaka ngumiti. Nang bumukas ang elevator, bumungad sa amin ang opisina ni Eros kung saan nagsimula ang lahat, kung paano nabuo ang pagiging close namin hanggang sa nauwi sa pagmamahalan. Para bang ang pagbukas ng pinto na yun ay siyang pagbukas din ng panibagong pinto para sa bagong stage ng aking buhay kasama si Eros na handang gawin ng lahat maging maayos lang ako. Oo Eros, tatandaan ko lahat ng sinabi mo at this time, ikaw naman ang magturo sa akin kung paano ko magiging maayos. Saad ko kay Eros na may ngiti sa labi. Gusto ko nang yakapin si Eros na hindi lang basta parte ng aking pang-araw-araw, kundi kalahati ng aking buhay.